Ako nga po pala si Beth. At 23 years old pa lamang ako, meron ng asawa. Bagong kasal lamang kaming dalawa ni Adam. At nais kong ibahagi ang mga nangyari nung nanatili na ako sa kanilang bahay kasama ang kanyang ama. Mga kasalanan na hindi na dapat pang malaman ng iba. Kaya nais ko na lamang ibahagi yon, Miss Kai. Masyado pa akong bata at mapusok niyon kaya nagawa ko yon. Pero masama ba kung hanggang ngayon nakukumpara ko pa rin to sa aking asawa? Nakilala ko siya nang ibahay na ako ng aking mister. Nakapundar na to ng isang magandang bahay sa loob ng isang subdivision. Sa totoo lang, Miss Kai, sobrang swerte ko na sa aking mister at wala na akong dapat pang hanapin. May itsura at marami ring pera. Kaya nung nag-propose ito, pumayag kaagad ako. Kaya ako nitong bigyan ng magandang buhay na hindi ko kayang hindian. Akala ko perpekto kaming mag-asawa. Buntis na ako, 2 buwan pa lamang ako at nais niyang huwag muna ako magtrabaho. Manatili muna sa bahay dahil ayaw niyang napapagod ako. Lalo at kaya naman niya akong buhayin. Nung una naging masaya ako sa ganun, Miss Kai. Pero pakiramdam ko masyado na akong umaasa sa kanya. Nakakaburyo rin sa bahay, lalo na't wala rin akong ginagawa. Wala rin akong makausap na kahit na sino. Gusto niya nga rin kumuha kami ng katulong pero humindi na ako. Kaya ko pa naman ang sarili ko at para may magawa rin ako, ay ako ang naglilinis ng bahay. Buryong-buryo na ako sa loob ng bahay kaya nagawa kong lumabas muna, panandalian kahit na nakasando at nakapanti lamang ako. Dahil kapag gantong madaling araw, wala namang gaanong tao. Kaya nabigla ako nang may makitang may katandaang lalaki na naglalakad. Nagkagulatan pa nga kami nito at napansin ko ang kanyang mga mata ay napatitig sa aking dibdib at ibawang parte. Namula ako dahil sa hiya at akmang aalis na nang magsalita ito. Bagong lipat ka? Yan parang kita nakita. Napatingin ako rito at hindi maiwasang mapatitig sa kanyang muka. Sigurado akong may kagupuhan ng lalaking to nung kabataan niya. Dahil kahit may edad na to, labas na labas pa rin ang kagupuhan nito at maganda rin ang katawan niya. Apo. Martin nga pala, ikaw? Saad niya at nilahad ang kamay sa akin na tinanggap ko. May kalakihan ang kamay nito, kaya napaisip ako ng mga bagay na hindi dapat, lalo na at may mister na ako. Beth po. Nararamdaman kong mainit ng mga titig sa akin at ang kinatakot ko ay hindi yun. Kundi bakit gusto ko ng ganun lalo na kung tititigan niya ako na parang wala na akong suot sa kanyang isipan. Parang ayaw pa nitong bumitaw sa aking kamay kaya hinayaan ko na lamang to. Hindi ko maitatanggi na meron akong pagkahilig sa mga lalaking may edad na. Ang iniisip ko sa kanila, Miss Kai, ay magaling na sila dahil sa mga experience nila nung kabataan nila pagdating sa paglalaro ng apoy. May pagkamahilig din ako sa may edad. Simula nang makatingin ako ng kaya nilang ibigay sa aking katawan, kaya hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun, Miss Kai. Kaya ganito na lamang maghurumentado ang aking isipan kung ano nga ba ang kaya niyang gawin sa akin. Napailing ako sa aking naiisip. Hindi to tama. Hindi ako magkakaroon ng pagkakasala sa aking asawa at sisiguraduhin ko yon. Ngunit mapaglaro talagang tadhana, Miss Kai. Simula ninyon ay palagi ko na itong nakikita at palagi ko na rin itong binabati. Hindi ko alam sa aking sarili pero sa tuwing hindi ko to nakikita ay nalulungkot ako. Palagi rin kami nitong magkausap at natutuwa ako dahil may kadaldalan to. Palagi rin niya akong pinapatawa na para bang halos hindi na ako makahinga. Sinabi kong lalayo ako dito pero isang araw nang makita itong ubos ng tubig nito, nakapalunok ako ng laway at pinag-iisipan kung aayaan ko ba siya sa loob upang painumin. Alam kong delikado itong gagawin ko pero wala namang kasiguraduhan na papayag siya. Pero sa loob-loob ko, gustong-gusto kong pumayag siya sa pag-aya kong yun. Hindi naman ako nabigo dahil pumayag nga siya.
Kaagad ko siyang pinaupo muna at kinuhanan siya ng tubig. Nabigla ako sa susunod yung sinabi sa akin dahil hindi ko yun inaasahan. Sinabi niya napaka-inosente raw ng aking mukha at mukhang napakabata pa. Nabigla nga ito nang sabihin kong 2 buwan na ako nagdadalang tao, lalo na at hindi pa kalakihan ng aking tiyan at halos wala itong umbok. Tumagal pa to sa bahay at binigyan ko pa to ng makakain at juice. Napasarap muling aming kwentuhan. Naabutan pa nga siya ng aking asawa at mukhang natuwa ito dahil may bago na raw akong makakausap dahil alam niyang nalulungkot ako sa tuwing naiiwang mag-isa sa bahay. Binilin pa nga ako nito sa matanda na bantayan ako. Nahihiya akong tumanggi dahil napakalaki ko na para bantayan na para bang bata. Sinabi niya rin na pwedeng-pwede itong dumalo sa bahay upang makapagkwentuhan na siyang kinatuwa ko naman. Isang araw, merong kumakatok sa aming bahay at kakatapos ko lamang maligo at nakatapis lang ako. Mukhang nagmamadali kasing kumakatok kaya wala na akong oras pang magbihis. Pagbukas ko'y nakita ko ang matandang lalaki. Hindi ko inaasahang siya yun at dahil sa gulat, nabitawan kong hawak kong tuwalya. Nanlaki ang mata naming parehas at kaagad ko tong tinakip sa aking katawan. Nakailang hingi ako ng tawa doon ngunit nakakatuwa lamang at napakabait pa rin ito sa akin. Sinabi pa nitong napakaganda ng aking katawan na kinapula ko. Alam kong may kakaiba sa kanyang mga ngisi. Nang matapos akong magbihis, nagsuot lamang ako ng maikling damit saka tumabi sa kanya. Nabigla ako nang hinimas itong aking hita pataas at muntikan nang maabot nito ang parte na hindi niya dapat hawakan. Pero hindi ko yun pinigilan. Nang hihinayang pa ako na hindi niya iyon nadama. Pinuri pa ako nito na napakaputira ng aking balat at napakakinis ng kutis. May dala rin itong pansit at niluto rin ng kanyang asawa kaya dinalhan niya ako. Nagpasalamat din ako kaagad nang makuha yun. Lalo na't masarap pala magluto ang kanyang asawa. Pinagsaluhan din namin tong kainin at nagtira ako para sa aking mister. Simula niyon, palagi niya yung ginagawa at hindi ko yun pinipigilan. Alam kong mali. Alam kong hindi ko dapat siya hinahayaang gawin yun sa akin pero bakit ayaw kong tumigil siya sa ginagawa ni Miss Kai? Gustong gusto ko ng pumatol pero kailangan kong pigilan ang aking sarili. Pero paano Miss Kai kung hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko? Lalo na kung palay ng mismong malapit sa manok. Isang gabi, nagsabi sa akin si Adam na hindi ito makakauwi dahil kailangan itong mag-overtime at umaga ng makakauwi. Nagtataka na ako rito na baka meron na itong ibang babae na sa palagyan itong hindi pag-uwi. Nakakapagtaka lamang. Kaagad kong inayang pumunta si Martin sa bahay. Nagsuot ako ng napakaikling damit at inaya ko itong uminom dahil napakagulo ng aking isipan. Akala ko hindi ito papayag dahil anong oras na rin. Pero nakakatuwa lamang na nandoon siya para damayan ako dahil siya lamang ang maaari kong makausap. Lalong wala naman akong kakilalang iba lalo't bagong lipat lamang kami. Sinabi ko rito ang aking mga napapansin. Nanlalamig na sa akin ang aking asawa at palagi itong hindi umuwi. Sinabihan niya akong baka masyado lang itong maraming ginagawa sa kanyang trabaho. Pero kahit sabihin niya yun, hindi pa rin ako mapakali. Nararamdaman kong may kakaiba at ang kailangan ko na lamang ay isang ebidensya. Hindi nakaiwas sa akin ang pagdampi ng kanyang kamay sa aking katawan na hinayaan ko lamang. Nakarami ako ng inom dahil sa inis at tampo kay Adam at dahil doon, nagawa ko ang bagay na matagal ko nang pinipigilang gawin. Siniil ko siya ng halik at hindi niya naman ako binigo dahil gumanti rin siya. Pansamantala naming nakalimutan ang kanya-kanyang pamilya sa oras na yun. Masyado kaming mapusok at halos malunod ako sa pinagsaluhan naming halik. Hindi mapakali ang kanyang kamay kung saan ito mapupunta na para bang napakatagal niyang hinintay ang pagkakataong yun. At tuloy na nga naming nagawa ang kasalanan
na matagal na naming nilalabanan. Hindi nga ako nagkakamali, Miss Kai. Napakagaling niya pagdating sa kama. Nakakaadik at tila ba nakalimutan ko ng aking asawa. Nawala na ako ng paki kung nang babae lamang to at nagpakasarap sa buhay dahil ganun din ang gagawin ko. Inaraw-araw ni Lolong pagpunta sa akin. Alam kong hindi niya ako kayang hindian kahit nakaedad ko lamang halos ang kanyang mga anak. Trinato namin ang isa't isa na para bang mag-asawa kami. Pinaranas niya sa akin ng mga bagay na hindi kayang iparanas sa akin ng aking asawa, Miss Kai. Kaya hindi mo rin ako masisi. Nung una hindi pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya. Ngunit nung tumagal, ay hindi ko na kayang mawalay pa sa kanya. Masama ba, Miss Kai? Kung gustuhin ko ang lalaking hindi ko maaring maging akin dahil may asawa na to? Sinasabi niya sa akin na parehas nilang hindi mahal ang isa't isa at nagsisama lamang para sa mga bata. Masama ba kung maniwala ako sa kanya dahil mahal na mahal ko siya? Pero dumating ang araw na kinakatakot ko. Merong may katandaang babaeng pinuntahan ako sa bahay. Hinila ako nito sa buhok at pinagsasampal at sinasabihin ako nitong malandi. Hindi ako makapalag at tanging pang-iyak lamang ang nagawa ko sa takot. Nakita ko na pinipigilan ni Martin ang asawa niya sa pananakit sa akin. Kasama nito ang mga anak nito na tinitingnan ako ng may pandidiri. Pero naiintindihan ko sila. Nakakadiri nga naman ang ginawa ko. Pero dapat bang saktan ako ng asawa niya? Lalo na, at si Martin naman ang pilit na lumalapit sa akin. Pero pagkasuklam din ang naramdaman ko sa pamilyang yon. Kung napuna nila lahat ng mga bagay na hinahanap ni Martin, ay hindi ito hahanap ng iba. Kasalanan nila kung bakit nagkaroon kami ng relasyon ng matanda at wala akong pagkakamali doon. Hindi ko alam kung anong ebidensyang nakita nila, pero sinasabi ko pa rin wala akong alam. Pero ayaw nitong maniwala at sinasaktan pa rin ako. Pero sa akin pa rin pala mapupuntang huling halakhak, Miss Kai. Sinampal ni Martin ang kanyang asawa dahil ayaw nitong tumigil. Habang nagtatalo sila, umalis na ako ron at nagkulong sa kwarto. Inunahan kong sabihin sa asawa ko ang nangyari at sinabing pinagbibintangan lamang ako. Naniwala ito dahil sa patuloy na pag-iyak ko. Sa sobrang galit ng aking asawa, nagawa niyang ipakulong ang babaeng nanakit sa akin. Naging madali lamang yon dahil may kakilala si Adam. Halos isumpa ako ng mga anak nito pero wala akong pakialam. Kailangan niyang pagbayaran sa kulungan ang pananakit niya sa akin. Pero ang kinalulungkot ko ay ang paglipat ni Martin. Wala na akong alam kung saan ko siya pwedeng makontak kaya hindi na ako umaasang magkikita pa kami ulit. Nakapanganak na ako ng aming anak at 2 taon na to pero hindi pa rin ako tuluyang nakakalimot. Tuwing may nangyayari sa amin ng asawa ko, ay palagi ko siyang naikukumpara dito. Kulang na kulang para sa akin ang mga ginagawa nito. Hanggang sa merong tumawag sa akin mula sa numerong hindi ko kilala. Nanlaki ang aking mga mata nang magpakilala ito bilang si Martin at inaya ako nitong makipagkita. Kaagad ko rin naman siyang pinuntahan. Nang makita ko siya'y mahigpit na yakap ang ginawad ko dito dahil sa pangungulila. Nakikitira lamang to sa bahay ng kanyang kaibigan dahil pinalis siya ng kanyang mga anak sa dati nilang tinitirhan. Kaya nagtatago muna to dahil sa skandalo na nangyari. Pero hindi niya raw maiwasang gustuhin pa rin akong makita. Sinasabi nito nga, mas mahal pa rin ako nito kaysa sa kanyang asawa. At naniniwala ako doon. Lalo na, at pero nataktahan niya ako mismo at sinaktan niya ang kanyang asawa para lamang sa akin. Yun pa lamang, panalo na ako. Anong magagawa ko, Miss Kai, kung mismong siya nang pumili kung sinong mas higit? Hindi ko rin talaga siya masisi dahil wala ring laban sa akin ng matandang asawa niya. Alam ko namang pinapantasya ako ni Martin at masyado lamang ako mapagbigay kaya tinupad ko yun. Sigurado din akong matagal nang walang nangyari sa kanila ng kanyang asawa dahil tila kailangan niya ako. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya.
Sinabi niya sa akin, Miss Kai, na dapat nang itigil ang ginagawa namin at nais niyang makipag-ayos sa kanyang pamilya. Hindi ako natuwa sa narinig at sinabing hindi ko kayang wala siya. Pero pinigilan niya ako at sinabing hindi na dapat namin gawin yun. Ngunit hindi pa rin ako pumayag dahil matagal akong nangulila sa kanya at hindi maaaring matigil yun. Iniyakan ko pa to at nagmakaawa akong piliin pero tila ba'y nakapagdesisyon na siya at wala na akong magagawa kundi tanggapin yun. Umiyak ako ng umiyak sa harapan ni Miss Kai pero hinayaan niya lamang ako. Dahil ba sa 2 taon kami halos nagkahiwalay at nawala ng pagmamahalin sa akin? Pero bakit nais siya pa rin makipagkita sa akin noon, Miss Kai? Naguguluhan ako. Kung totoo nga mas pinili niya ang kanyang asawa, ay dapat ito ang kasama niya ngayon at hindi ako. Pero ako ang una niyang pinuntahan, Miss Kai. Alam kong nakokonsensya lamang to, pero ako pa rin naman ang mahal niya, di ba, Miss Kai? Nauna siyang umalis sa kwartong yon at iniwan akong mag-isa. Kaya wala rin akong nagawa kundi umalis. Sinubukan ko pa itong tawagan pero wala akong nakuhang sagot. At nang mga sumunod na araw, may napansin akong kakaiba sa aking katawan. Palagyan akong nagsusuka at palaging inaantok. Kahit ang aking asawa ay napapansin ang pagkakaiba na yon. Hindi ko maiwasang kutuban na baka meron kaming nabuo ng matanda. Dahil parehas sa parehas nito ang nararamdaman ko nung panahong buntis pa ako. Nagtataka ang aking asawa dahil wala namang nangyayari sa amin kaya pinipilit kong hindi ako buntis. Kahit alam kong meron nga. Bumili ako ng 5 pregnancy test at 4 sa mga yon, positive. Nagpawis ako ng malamig sa nangyari dahil hindi pwedeng may mabuo sa aming dalawa. Tinawagan ko si Martin at hindi pa rin to sumasagot kaya nagpadala ako ng mensahe na sinasabing buntis ako. Napangiti ako nang tumawag to matapos makita ang mensahe. Kaagad ko tong sinagot pero hindi si Martin ang nasa kabilang linya kundi ang kanyang anak. Pinagmumura ako nito at sinabihang desperada. Hindi ko rin matanggap na sinabihan niya rin akong naninira ng pamilya dahil una pa lamang, sira ng pamilya nila at sila ang may kasalanan niyon. Sinabi nitong wag na ako manggulo dahil nagkaayos na ang dalawa. Iniisip niyang gumagawa ako ng kwento tungkol sa pagbubuntis ko. Pero nagmakaawa akong ipakausap ako kay Martin na hindi nito pinayagan. Pagkatapos ng mainit naming usapan ng anak nito, ay hindi ko nitong muling natawagan dahil nakablock ng aking number. Napaiyak niya lamang ako dahil hindi ko alam ang gagawin ko, Miss Kai. Sigurado akong iiwanan ako ni Adam sa oras na malaman niyang buntis ako at siguradong hindi siyang ama. Gulong-gulo ng isip ko. Ayokong ipalaglag ang aking anak dahil hindi yun kaya ng konsensya ko. At ngayon, hindi ko mahagilap si Martin, ang matandang bumuntis sa akin. Ayokong maghirap at magdusa, Miss Kai. Natatakot ako sa maaring mangyari sa akin dahil kasalanan ginusto namin pareho. Pero ang kasama kong gumawa niyon, masaya na at binuo na ng tuluyan ang kanilang pamilya. Pero hindi ako papayag, Miss Kai. Hindi dapat mapunta sa kanila si Martin dahil una pa lamang sa akin na siya at kailangan niyang panindigan ang kanyang anak. Muli, tumawag sa akin ang numero ni Martin at nagtatanong kung bakit ako tawag ng tawag dahil nagtataka na naman ang asawa nito. Sinabi ko rito kailangan niyang makipagkita sa akin. Umayaw pa siya pero pinilit ko to ng pinilit. Hindi ako papayag na hindi ko makuha ang aking gusto, Miss Kai. Sinabi ko pa rito na tatapusin ko ang buhay ko kung hindi siya magpakita sa akin ngayong gabi. Natuloy ang aming pagkikita at akala ko'y ibungad sa akin ito ay isang mahigpit na yakap pero nagkamali ako. Galit itong sumalubong sa akin na siyang pinagtataka ko. Sinabi ko rito nagdadalang tawa ko at gusto kong mabuo ang aming pamilya. Pero umayaw siya na hindi ko inaasahan. Hindi ako makapaniwala, Miss Kai. Dahil akala ko kapag merong nabuo sa pamamagitan namin ay iiwan niyang muling asawa niya para sa akin.
Sinabi pa nitong wag nang ituloy ang pagbubuntis. Kaya nasampal ko siya. Pakiramdam ko'y para kong mababaliw, Miss Kai. Bakit ayaw niya sa sarili niyang anak? At mas pinili niyang nauna niyang pamilya kesa sa akin. Sinabihan niya akong desperada na nagpainit ng aking ulo. Pinaghahampas ko to dahil ngayon ay hindi ko na alam anong gagawin ni Miss Kai. Ang totoong inaasahan kong mangyari ay magtatanan kami at magsasama. Pero napakasakit para sa akin yun, Miss Kai. Para akong mawawala sa aking sarili. Hindi ko matanggap na hindi ko na siya makuha pang muli. Mahal na mahal ko siya, Miss Kai. Ano bang dapat kong gawin para ako muli ang piliin niya? Kailangan nang piliin kami ng anak niya, pero hindi ko alam kung paano. Kaya kinuwento ko ito rito, Miss Kai, upang makahingi ng opinion sa inyo kung paano ko siya maibabalik muli sa akin. At sana'y hindi ako makatanggap ng masasamang salita dahil hirap na rin ako sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko ginustong umabot sa ganito, kaya sana'y huwag niyo akong husgahan. Minahal ko lamang siya at siyang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Kaya kong iwan ang lahat para sa kanya, Miss Kai, dahil mahal na mahal ko siya at kaya sana matulungan niyo ako.